Magandang gabi po sa lahat. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay katarungan. Katarungan sa isa sa mga maralita, nagmamamayan. At ang ating talakayin po ay mga mamamayan ng Muntinlupa. At sila po ay nakatira na matagal na ng panahon, kahit sa loob ng 40 years ay nandoon na sila sa Barangay Kupang. Doon sila sa Barangay Kupang sa Immaculate Conception Group. No? Ang kanilang problema po sa ngayon ay humihingi po sila ngayon ng tulong sa inyo sa pamamagitan ng dasal. Pakidasal na lang po na pwedeng humabol po at bigyan po sila ng Panginoon ng swerte na mabigyan sila ng Supreme Court ng Temporary Restraining Order, TRO, laban po sa mapang-aping korte natin. Ang nakakalumo po rito, mismo yung korte ang nagbibigay sa kanila ng tinatawag na injustice. So, ito, short of saying, ganito lamang po. Matagal na sila nakatira doon sa isang lugar na kung tawagin ay sakop ng yung Acero compound. At 2.6 hectares po yan, nagsimula doon. At ang nag-away-away dyan, may pumasok na Domingo Realty. Yung Domingo Realty ay kinasuhan ito ngayon si Mr. Acero, si Antonio Acero. Ang kaso, ang sabi ay pag-aari daw ito ng Domingo Realty. Tapos kinasuhan si Acero at kinasuhan din yung isa na kode ng apelido na nagsasabi na siya ay nagkiklaim, kumbaga away ng claim ng lupa kung sino may-ari. Si Acero naman, ang kanya namang laban ay umuupad daw siya kay Juan Victorio. So, ngayon, kay David Victorio. Ngayon, umuupa siya, kinasuhan siya ng Domingo Realty at ang isa pang kinasuhan ay may pangalan isang tao dito. Si Luis Ricato D. Okay. So, nagkasundo sila, gumawa pa sila ng tinatawag na compromise agreement at doon sinampa po sa Pasay City. Nauwi ito sa ano bang korte ito? RTC. So anyway, sa Pasay City. At ang nauwi sa ngayon ay Branch 115. So anyway, nung kinasuhan sila sa Pasay, nagkasundo ito si Antonio Acero, at saka yung Domingo Realty, at yung pangalan ng isa, si Luis Ricatote. Ang kasunduan nila ay aayusin nilang problema nila. Ang problema nito ay si Antonio Acero ay umuupa kay David Victorio. Si David Victorio naman hindi kasama sa agreement nila. So, nangyari, meron tayong agreement na yon. Si David Victorio na kung saan umuupa si Antonio Acero ay hindi kasama sa pag-agreement. Ngayon, ang agreement na yan ay inaprubahan ng Korte ng Pasay. At dahil sa batas sa proseso sa atin sa Pilipinas, kapag inaprubahan ng Korte bilang compromise agreement, yan na po yung tinatawag na judgment. At dahil judgment, kinontra, pag laan ng panahon ay nagiging desisyon na rin siya. Pero ang pwede lamang sasakupin ng desisyon ay yung mga kasapi sa compromise agreement. Hindi po kasama sa compromise agreement niya si David Victorio. Pero nevertheless, ganun po nangyari. In the meantime, habang nag-away-away ba yan, may ibang tao na nakatira doon sa lupang yun na kung tawagin ay Acero compound. Dami sila doon.
Hanggat sa dumating ilang araw, 2007 nagsimula ang kaso. Ano na ba ngayon? 2025 na. So, 25 minus 7. So, 12 years na. Laban, no? 25 o 27. Kung 27, 20 years. No, hindi. Minus 2, 20 minus 18 years na naglaban-laban. So, sa 18 years naglaban-laban, ay nauwi po na yung mga teacher, mga ibang nakatira doon sa lupa na yon ay ngayong August 26 ay binigyan sila ng sheriff ng korte ng Pasay na hanggang 26 na lang sila at paalisin na sila. Kung hindi sila alis, gibain po mga bahay nila. Yan po. Sa kahit sinong tao po, ang pinakamasakit ay yung gigibain ng bahay mo. So ngayon, may katarungan ba ito paggiba ng bahay nila? Actually, bago gibain ang bahay nila, may nauna na kapilang grupo sa isang lote na compound, yung nakatira sa banda sa side ni Nilda. Anong pinido ni Linda? Basta si Nilda, yung grupo niya, nagiba din yung bahay nila. Sa kabila na lang, ang hindi pa nagiba, itong humingi ng tulong sa akin kanina. At binigyan sila ng sheriff ng hanggang 26 na lang sila ay palayasin na sila. So ngayon, para naman makita ninyo, ipakita ko po yung tinatawag na utos ng korte. Ito yung utos ng korte. Hindi lang maganda pagkuha ko ng dokumento. Unang ko siguro maganda pang kuha ang dokumento. Ito, kinukunan ko lang ng magandang litrato. So, ito na siya. Ipakita ko lang sa inyo yung order na may petsa August 11. So, ito po yung order. So, basahin natin ang order. May petsa ang order na August 11, 2026. Ang nakasulat dito, ang title ng kaso ay Domingo Realty Incorporated and Ayala Steel Manufacturing Corporation Incorporated. Sila yung plaintiff. Versus heirs of Antonio M. Acero, Marieta Acero, Arthur Acero, and Maria Antoniette Acero. David Victorio, defendants. So, ang civil case number 9851. So, ang nakalagay dito ay sa Pasay RTC branch 115. So, ang notice to the heirs or to the defendants, all persons claiming rights under them, please be informed that the period given for you to vacate the subject property indicated in the final notice dated March 17, 2025 and served upon you on March 18, 2025 has expired. In this regard, the undersigned, yung sheriff na si Bernard Brian R. Ariola, gives you an additional 5 days from today for you to vacate the subject premises peacefully. Therefore, the special order issued in this case will be implemented after the lapse of 5 days. Failure on your part to immediately comply with this notice, this office shall be constrained to implement the mandate of the law. Pasay City, Metro Manila, August 11, 2025. So, case number 9851-P. Yan po ang utos. So, kung ganito ang utos, kung hayaan lang na ito, ay sila po ay papalayasin na.
Ang problema dito, hindi naman sila kasali sa kaso, number one. Hindi naman sila kasali sa kaso, hindi sila kinasuhan. Ngayon, paano mo sabihin na kasali sila sa kaso na humingi sila kanina ng certified true copies ng mga order sa Pasay City Regional Trial Court, Branch 115, hindi sila binigyan. Kasi ang sabi sa kanila, hindi naman sila kasali sa kaso. So kung hindi sila kasali sa kaso, ano ngayon ang magandang katwiran ng korte? Hindi sila bigyan ng papel, ng mga records para makadulog sila sa Supreme Court. Pero gigibain naman ang bahay nila. Yan po ay napakamaldito, isa ito sa mga korupsyon na nangyayari sa korte natin. So ngayon, bago ko ididiretso, nais ko muna ipakita sa inyo na pumunta sila sa akin kanina at siyempre malaking pagtitingala nila sa akin na makatulong sa kanila. Ipakita ko yung mga leader nila dito. Ito sila, mga leader nila. Ay nandito. So, umpisa dito. Po ako pesto to kasi matutulungan natin ay nandito. So, umpisa dito si Roger. Buong pangalan, Roger? Rogelio Pacoma. Rogelio Pacoma. Sukat, no? Sa Barangay Kupang. So, Ako naman po si Fernando Ragos. Tumata yung pinuno ko nung Immaculate Concepcion. Samahan. Okay. Lubos po kami humihingi ng tulong sa ating gobyerno at sa Supreme Court. Okay. Sa pinakamataas, lalo-lalo na po kay BBM. Dahil po kami, apektado na gustong ipademolish yung aming lugar na hindi naman po kasama. Kasi ang aming lugar po, Immaculate Concepcion Compound, Barangay Kupang. Sige, ako na bahala mamaya. Huwag na palawanan, ako na bahala. Ikaw, Nimi. Si Nemi Domingo po. Okay. Ng KM32 West Service Road. Ano mo yung Domingo Realty? Ay, hindi ko po kilala Ano mo Domingo? Oo. So, ikaw? Ako si Danilo Molina, humingi ng tulong kay Atty. Kausing para matulungan nito sa lugar namin na balak din na gusto rin gawin ng mga land grabbers. Okay. Sa dulo, si Ruben? Bal Rapalyo. Bal pala. Okay. So, ito po ang problema natin, nagagawa natin paraan. Let us hope, pray for us that God will be on our side. And I do believe God will be with us. Ang Diyos po sa panig namin kasi ang Diyos ay nagpapanig sa mga taong nangangailangan ng katarungan. Okay? Ang sitwasyon nito nila, nasa Kupang Muntinlupa sila, pinapalaya sila ng korte sa Pasay. Yan ang po sitwasyon. So, walang jurisdiction, walang authority ang Pasay na RTC sa Kupang na lupa, Muntinlupa. Okay, yan lang. Gagawa natin ang paraan sa tulong ng Diyos at mabibiyayaan tayo ng matalinong pagdidesisyon kung anong dadalhin natin sa Supreme Court. So, magandang gabi lang sa inyo lahat. Okay. Ito po, ako pesto to kasi matutulungan natin. So, yan yung ating presentasyon. Hindi, yan po ang ating nakikita. Sila po ay palalayasin na ngayong 26. Ano ngayon? 20? So, 6 days from now. That is Tuesday. Tuesday ba? Tama, Tuesday. So, sa Tuesday, palayasin sila. Sana sana makaabot pa. Yun ang gano'n natin. So, anong gagawin natin? So, sa unang pagtingin, ito yung kaso nila nagsimula. Makinig kayo para kung kayo naman po ay may problema, at least alam nyo ang gagawin ninyo. Ito. So, yan ang kaso. Yan, ang title ng kaso, yan. Ito yung decision ng Supreme Court sa kasong yun. Nanggaling sa GR number 126236. Domingo Realty versus Ayala Steel Manufacturing Corporation Incorporated
versus Court of Appeal San Antonio M. Acero. So, ang nagdesisyon niyan si dating Justice Velasco. So, decision, ang sama pa na ng statement ng una, good judgment comes from experience. And often experience comes from bad judgment. So, itong facts of the case. On November 19, 1981, Petitioner Domingo Realty filed its November 15, 1981 complaint, okay, with the Pasay City RTC against Antonio M. Acero, who conducted business under the name AM Acero Trading. David Victorio tsaka John Doe, ayon ang kasama sa dependent. Ngayon, ang nangyari dito, nagkaroon sila ng agreement. Ang agreement lamang ay sa gitna ni Mariano yon ng Domingo Realty. Tapos si Luis Ricardo D, dependente nito. Si Antonio Acero. Iyon, tatlo lang sila. Wala si David Victorio dyan. Tapos, ang kanilang kasunduan, yung mga dependent o ibig sabihin sila ni Luis Ricardo D at saka si Antonio Acero ay kinikilala nila ang may-ari ng lupa ay ang Domingo Realty sa property na sakop ng kasong ito. At ito ay sakop ng, ang lupa ay may titulo, tatlong titulo. TCT number S-107-639 or dating titulo na 75600 or isa pa TCT number S-1077643 or dati na title number TCT 67007 at isa S-107-640 na dati naman ay title number TCT 67006. Ang total area ay 2.6 hectares. Kasi 26,705 square meters. So, kinikilala ng dependent. Kasunod, yung dependent na si Luis Ricardo D ay umamin at kinikilala niya rin na yung titulo niya ay napaloob sa TCT number 108027. Has been proven not to be genuine. So, hindi daw genuine. Akalain mo naman, ikaw ang may-ari. Ikaw ng titulo, tapos aamin ka ng titulo mo, hindi genuine. Asiwa po ito. Tanging korte lamang magsabi kung genuine o hindi genuine ang iyong titulo. Maliban lang kung klarong-klaro kung ikaw mismo gumawa niya na inimbento mo lang. Pero kung wala kang alam kung saan ang galing titulo mo, wala kang karapatan magsabi ng titulo mo na sarili mo titulo ay genuine, hindi genuine o peke. Okay, at saka sinabi rin ni Luis Ricardo D na yung kanyang area na nakalagay doon sa titulo na yon ay nasa loob ng property ng Domingo Realty. Number 3 na kasunduan nila. Si Acero, Antonio Acero ay aamin na yung kanyang inuukupan na lupa sa pamamagitan ng pag-upa ay kumain or umingkrot sa portion ng property o bahagi ng property ng Domingo Realty. At inassume niya at saka in-undertake niya na aalis siya. So, ibig sabihin, may sitwasyon tayo na yung taong umuupa sa lupa mo ay makipagkasunduan sa ibang tao at aminin niya na ibang tao may-ari. Umupa lang sa sayo. Paano ka naman na ikaw may-ari? So, ganun po nangyari dito. Nevertheless, ang plaintiff ay bilang kapalit ay kikilalanin na si Dependent Luis Ricardo D ay bumili at umukupa ng kanyang property bilang inosente. At saka si Acero naman ay umupa naman sa portion ng property na inosente rin nang inisip niya ng may-ari si David Victorio. So, ganun po ang palabas. So, the defendants likewise waive all the claims and damages. Ay hindi na maghabol ang mga defendants sa kanilang mga hinihiling na mga
danyos pervisius o di kaya pati attorney's fees. At ang plaintiff naman ay ina-acknowledge niya, kinikilala niya na ang benepisyo na makukuha ni Luis Ricardo sa kanyang yung improvement sa property niya ay i-refund ng Domingo Realty. So, yan po agreement. So, ngayon, may kasunduan tayo na ako, sa totoo lang, ang kita ko rito ay lukuhan ang nangyari nito na nag-uusap ang plaintiff na si N. Domingo na si Mariano Yu ang nagre-representa at ang kanyang kalaban na si Luis Ricardo D. at saka si Acero Antonio. Anong ibig sabihin nito? Na palabasin nila na nag-agree sila at wala ng ibang tao na wala ng pakialam. So, ibig sabihin na naig sila ito sa agreement nila. Ito po isang paraan ng alam ko ng mga abogado na mga madiskarte, gagawa ng sitwasyon na kung paano makuha yung lupa ng iba. Nevertheless, nauwi ito sa sitwasyon na nagdesisyon na natalo ang grupo ng Acero kasi sumuko na siya eh. Nagkaroon na ng judgment. So kung nagkaroon na ng judgment, ay hindi niya na pwede babaguhin dahil nag-compromise agreement na. Yan na po ang judgment. Ang problema dito, yung mga taong ibang nakatira ay nadadamay. Umabot hanggang ngayon, 2007, 18 years. Sa loob ng 18 years, tumakbo na hindi natapos ang kaso. At mind you, nagkasundo na nga sila sa kaso pa lang, ibig sabihin dapat tapos na. Ito yung example na binaliwala ang karapatan ng isang tao na kung saan umuupa yung si Antonio Acero. Binaliwala ang karapatan ni David Victorio. Ang nag-agreement lang si Antonio Acero at saka yung taong kumakaso sa kanya. Hindi ko alam kung sinong abogado nito na pumayag sila ng ganito. At mind you, yung endgame nito, pinapalayas na ngayon yung lahat ng mga tao, pati yung mga may connection kay Acero, may connection kay Luis Ricardo D, pinapalayas na sila. Ngayon, ang ibang mga nakatira doon, pinapalayas din. Ang isang grupo, napalayas na nauna, hindi ko alam kung kailan, pero natulungan ko na rin sila at sila po ay wala ng bahay. Sila ay natitira na lang sa silong ng mga puno. At ang payong na kanilang ginagawang silong ay inaagaw pa ng mga gwardiya. At mabuti na lamang nung binlag ko at binira ko si Mayor Biason saka si Congressman Presnede na wala silang pakialam. At buti na lang umaksyon si Mayor Biason at kinausap niya, pinuntahan niya talaga, kaya hanga din naman ako kay Mayor Biason at inaksyonan niya. Tapos ito si Presnede hindi umaksyon hanggang ngayon. Siguro mga busy sa flood control na mga budget si Presnede. Kaya hayaan na muna natin siya. So anyway, na gano'n nangyari, mahigit mga 165 families sila lahat ang gigibain. Ang nagiba pa lang sa grupo nilang ni Nilda. At sa grupo nila ni Fernando Ragos ay hindi pa nagigiba. Ito pa lang gigibain sila ngayon. Mga sila, 100 plus din sila or 65 families ba sila nagigibain. Ang isa doon yung babae, pinakita ko yung teacher. So ano ngayon na solusyon? Di ba hindi sila kasama sa kaso tapos kasama sila sa kasama sila sa igigibain bahay. Tapos hindi sila pinapayagan ng korte. Pumunta sila kanina sa RTC Pasay. Hihingi sana ng mga papel para gamitin nila kung ano man sila ang gagamitin nila na remedyo na makapunta sa kahit saan. So dumating sa aking attention ito at hindi naman ako abogado pero tulungan ko sila sa pamamagitan na makiusap sa mga abogado na tatayo para sa kanila. At ako na rin ang gagawa ng legal research nito at akong bubuo ng petition na pipirmahan ng abogado. Ang decision ko nito, total, ang kaso na nagpapalaya sa kanila, nagpapagiba ng bahay, ay
pinapagiba naman ito ng RTC Pasay. So, anong kinalaman ng RTC Pasay sa lupa sa Muntinlupa? Yan pong aking punto de vista dyan. At hopefully, humingi kami ng tulong sa inyo. Pastor Rodi Rabi, ipagdasal nyo kami. Sa mga iba pa na nakikinig sa manonood sa replay dito, ipagdasal nyo po kami. Sisikapin ko, tutulungan ko sila, gagawa po ako ng petisyon na idulog sa Supreme Court ngayong Biyernes kasi holiday bukas. Hindi na sila makakakuha ng mga papel kasi Ninoy Aquino Day, August 21. Bukas, araw na pagpatay kay Ninoy Aquino noong 1983. So, sa Biyernes pa sila makakuha August 22 ng mga papel. At kung makakuha na sila, gagawin ko at hindi ko na sabihin ng strategy kasi baka marinig ng mga abogado nitong Domingo Realty kung anong gagawin. At dudulog, yan lang sasabihin ko sa kanila, dudulog kami sa Supreme Court. At kailangan harangan ang Pasay RTC sa paggiba ng mga bahay dyan sa Muntinlupa. Ang una lang bibigay ko ng hint sa inyo ay kung saan ang lupa nakikita, yun lamang ang RTC nun, ang OMTC, ang tanging may karapatan sa kaso patungkol sa lupa kung saan man nakikita ang lupa. Ibig sabihin, kung saan ang lupa nakikita, yung korte doon sa kung saan doon nakikita yan, yun ang may kapangyarihan sa paghusga. Okay? So gamit na yan, akalain mo, hindi ko maisip bakit nagsimula ang kaso noong 2007 sa Pasay. At alam naman nila nung nagsampa sila ng kaso, ang lupa na pinag-usapan ay sa Muntinlupa. At sa panahon na yun, bukas naman ang korte ng RTC Muntinlupa. At bakit doon sila sa RTC Pasay nagsampa? Pwede lamang mangyari yan na lalabas sa lupa, lalabas sa jurisdiction ng siyudad na malayo kung saan ang lupa, ay pwede lamang yan kung ang action ay tinatawag na personal action. So kung personal action, kung saan ang tinatawag na residensya ng kumakaso, pwede niyang piliin na doon siya kakaso. Maari ang Domingo Realty ay nakatira, yung korporasyon nakatira sa Pasay. Kaya doon sila nagsampa sa Pasay. Alamin natin yan. Pero malabo, kasi kahit ganun man mangyari, mas mananaig yung utos ng Batas Pambansa bilang 129 na sinagawa noong 1981 na nagsasabi na kung lupa ang pag-usapan ay dapat kung saan nakita ang lupa na syudad ay yung syudad na yun, yung RTC na yun, doon ang kaisa-isang korte na pwede maghusga, pwede maglilitis at paghusga. So gamit po ang kaisipan na yan at ang aking talento, gagamitin ko rito ang expertise ko sa lupa. Kasi nung ako'y abogado, ang isa po sa expertise ko ay patungkol sa lupa. At more or less, hindi naman ako magmamayabang, pero nakikita ko malaki ang chance may papanalo ko sila rito. At dudulog kami sa Supreme Court kasi wala lang time. Ngayon 26, igigibain na po yung mga bahay ng mga mahigit 100 na mga pamilya. So sinabihan ko sila na magdasal sila lahat. Yun lamang po ang aking kakampi. Kayo na nanonood, kakampi po namin. Kayo po ang tutulong sa amin sa pamamagitan ng dasal. Nothing is impossible in God. We will do our best and we will let God do the rest. Tama ba yan, Pastor Rodi Rabi? So ganun po, we will do our best, my best knowledge in law. I will use it to the fullest extent and I will let God to do the rest. Lahat ng mga swerte sa Diyos siya manggagaling. So yan po ang aking vlog sa ngayon patungkol dyan para sa pantulong. Kung meron man kayong problema na ganito, huwag kayo magkimi na i-message ako at pwede ko kayong tulungan. Sa ganitong sitwasyon, wala po silang abogado. At hindi naman ako pwede maghimasok sa kanila, hindi na ako abogado. Pero the only way is
may makakausap akong abogado na mag-action na bilang pro bono na abogado sa kanila. At ang kapalitan diyan, hindi na maghirap yung abogado kasi ako na lahat ang gagawa ng mga papel at bahala na yung abogado magdesisyon kung ano man ang gusto niya gawin. And hopefully, the lawyer who is my friend and who will agree with me na malamang si Attorney Zacari Estacio na taga Muntinlupa. Nakaklase ko ito sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sana ay papayag siya. O di kaya si Attorney Cirilo Sabare. O di kaya si Attorney Danilo Pilahio na aking partner ay wala rito, nasa abroad. So, ang tanging dalawa kong kaibigan ang pwede makatulong. So, yan lamang po at magbablog po ako after 10 minutes patungkol naman sa baha. Okay, so ngayon dahil po sa vlog ko na mga kasama nila na nasalanta ay tumulong na rin po finally si Mayor Rofi Biazon. Kaya sila po kinausap na ni Mayor Rofi Biazon at bukas sila ay magkikita. May appointment sila kay Mayor Rofi Biazon bukas. At sana pa maganda. Ngayon ang aking pakiusap, pakibigay po ito kay Mayor Rofi Biazon. Pasensya na kung nabira kita sa aking mga live. At ako na may natuwa, rest assured, tutulungan kita, Mr. Rufino Biazon bilang mayor ng ng Muntinlupa. Tulungan mo lang itong mga tao ito. Tulungan mo ako na tulungan sila. Ang matutulong mo lang po ay ganito. Ipaglaban mo po, Mayor ng Muntinlupa, si Mayor Rofi Biazon, ang batas na kakampi mo. Ano po yun ang batas na kakampi ng Maralita? Yan po yung social justice law. Ang social justice, pag sinabi mo, ang mga batas na ginawa para man lamang makaangat-angat ang buhay ng mga Maralita. Okay? Yan po mga social justice law. So, ito ay nagpatungkol sa mga squatter. Samantalang pag magkaroon ng isang utos ang korte na i-demolish ang mga squatter, iniutos ng batas na bigyan ng korte ng 30 days ang mga gigibaing bahay na maghanap ng relokasyon. At ang paghahanap ng relokasyon kung saan sila lilipat ay permanente man o temporary ay obligasyon ng mayor ng local government unit. At tutulungan sila, obligasyon din ng National Housing Authority na tutulong. So, para ilipat sila, temporary man o hindi. At meron silang 45 days sa paghahanap ng relokasyon. At samantala, kung kailangan nagibain at wala sila pa makita habang naghanap, may obligasyon naman ngayon ang local government unit na magbigay muna ng pansamantalang tulong sa kanila na pinansyal. At ang pagkwenta kung magkano ang pinansyal ay i-multiply mo ang minimum wage times 60. Kung ang minimum wage ngayon ay 600 times 60, that is 3,600 kada pamilya. At iyan ay gagamitin na pangkain habang wala silang bagay at hanap mo na sila maupahan habang hinahanapan sila ng relokasyon. At kayo po, Mayor Biazon, this is my recommendation that will keep you as mayor forever kung wala lang 3-term limit sa Muntinlupa. At total, babalik ka pa naman, maging congressman ka naman. Take my advice. Ganito po. Total mayor ka, magpagawa ka po ng ordinansa sa iyong mga konsihal. At ang ordinansang gagawin niyo po ay kukuha kayo ng pribadong lupa kung walang lupa na pamahalaan na makukuha at babayaran ng City Government of Muntinlupa at patayuan ninyo ng bahay at ibigay sa lahat ng Maralita ng Muntinlupa. At pwede nyo ibigay sa kanila pero may kapalit yan. Pagbabayad sila, ibenta nyo na sa kanila, babayaran ng Muntinlupa. At ang Muntinlupa naman ang magbabayad sa may-ari ng lupa. Ganon pong scheme na pwede at pwede naman hingi ng tulong. Tutulungan ko kayo para maayos at ang magpo-provide ng budget ng pera para mapatupad yan, para may babayaran yung may-ari ng lupa at mapatayo nila ang kanilang bahay ay kakausapin ko, makipag-usap ako sa SHFC. Ano ba yung SHFC? Socialized Housing Finance Corporation. At ito po magproprovide sa ilalim ng batas
ng pera, babayaran ng may-ari ng lupa at gagawa ng sangla na papel. At ang mga asosasyon ng mga tao na kumuha ng lupa, nakasapi sila dyan, doon sila magbabayad sa SHFC, sa Socialized Housing Finance Corporation. Ganun po ang sistema. At siguro, yan na lang muna tutukan ko sa ngayon. Total, hindi naman ako politiko, pero parang ano na rin, makakatulong din ako. Kaya, welcome po ang lahat ng mga walang bahay sa Metro Manila, sa buong Pilipinas. Mag-organize po tayo ng People's Organization, Peoples with No Roofs. Peoples with No House. Yon, People with No House ang grupo natin. At kung pwede, gagawin na lang natin party list ito para magkaroon kayo ng pera, i-budget para pambili ng lupa sa lahat ng tao na walang lupa. Oh. Yan po ang puso para sa walang lupa. Yan ang gagawin natin. So, Mayor, tulungan kita kung paano gagawin yan sa pamamagitan ng kaalaman ko. Maghanap ka lang ng lupa na pwede gagawin at ako nang gagawa ng ordinansa at i-push mo sa iyong mga konsihal at papaaprobahan sa kanila. At ito na, hindi na natin kailangan ng community mortgage program ng SHFC kung may pera naman ang Muntinlupa. Kagaya ng ginawa ni Isko, susundin natin ang diskarte nila. Okay? So, hanggang dyan na lang tayo at pabalik ako mamaya. Mag-shout out. So si Wednesday Adams, Engineer Toto, good evening. Tapos si Gregorio Rivolta, hi, hello, Doc Toto. Helen Bagyo, hayaan na, titirador rin si Senyor Tirador Kausing. May titirador na ako. Bernardo Minjola, good evening, Kabunyog, Senator, Dr. Attorney, Engineer Katoto Hanan Kausing. Tapos Pastor Rodi Rabi, good evening, Dr. Toto Kausing. Tapos si Cassandra Daisy, praying for our kababayan sa Muntinlupa. Pagdasal niyo po na mag-successful kami sa Supreme Court na makakuha kami ng TRO. Tapos si Marshall Celerio, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Go, 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 attorney. So, Lorito Celion, good job, Dr. Toto. O ngayon, si Cassandra Daisy. Tapos saludo Mayor Biason. O sinasaluduhan ka na, pauna pa lang, Mayor Biason. So, si Amil Muti Talib. Assalamualaikum, Doc Attorney Engineer Totski. Mag-vigil sana sa Congress at sa DPWS nationwide. Kung pwede, may orasyon. Banatan mo si Zia. Best regards from Raha Sulaiman. Raha Sulaiman Hall sa room 154 MSU Marawi. Ay, kabats ko si Amel Buti. Mata na kay Papia magabi sa iyo. Okay? So, syukran na. Syukran na kay. So, Maria Elena Mosquera. Kasimanwa, buligi kami diri sa ICC Muntinlupa, maluoy kaman sa amon, inipit na kami ng inipit na ba kayo? Hindi, kakampi mo na ngayon si Mayor Ropi Biason kasi binira ko siya umaksyon na para sa inyo. So, okay. Sino pa? Si Cassandra Daisy, Dr. Njetoto, you're the man. Rogelio Pascuma. Pakuma. Oy, Rogelio, kita tayo kanina, ha? Good evening. Si Crisaldo Bural Astor. Good evening. I-play ko ulit yung ating video bago kayo umalis. Ha? Roger? Roger on that. Ito. Tumatakbo yung anak apo ko. Ito. Ito po yung court order. Ha? Kita nyo, yan sa 26, wala na sila. So, ito po yung pagpasyal na kanina. Palaki natin. Ay, na dito. So, umpisa dito si Roger. Buong pangalan, Roger? Rogelio Pacoma. Rogelio Pacoma. Sukat. Sukat, no? Sa Barangay Kupang. So, Ako naman po si Fernando Ragos. Tumata yung pinuno ko nung Immaculate Concepcion. Samahan. Okay. Lubos po kami humihingi ng tulong sa ating gobyerno
at sa Supreme Court Okay. sa pinakamataas, lalo-lalo na po kay BBM. Dahil po kami, apektado na gustong ipademolish yung aming lugar na hindi naman po kasama. Kasi ang aming lugar po, Immaculate Conception Compound, Barangay Kupang. Sige, ako na bahala mamaya. Ako na bahala mamaya. Huwag na ipaliwanag, ako na bahala. Ikaw, Nimi. Po si Nemi Domingo po Okay. ng KM32 Service Road. Ano mang Domingo Realty? Ay, hindi ko po kilala Ano mang sila. Domingo? Oo. So, ikaw? Po si Danilo Molina, humingi ng tulong kay Atty. Kausing para matulungan nito sa lugar namin na balak din na gusto Patapos rin na. gawin ng mga land grabbers. Okay. Sa dulo, si Ruben? Bal Rapalyo po. Bal pala. Nakupang. Okay. So, ito po ang problema natin, nagagawa natin paraan. Let us hope, pray for us that God will be on our side. And I do believe God will be with us. Ang Diyos po sa panig namin kasi ang Diyos ay nagpapanig sa mga taong nangangailangan ng katarungan. Okay? Ang sitwasyon nito nila, nasa Kupang Muntinlupa sila, pinapalaya sila ng korte sa Pasay. O yan ang po sitwasyon. So walang jurisdiction, walang authority ang Pasay na RTC sa Kupang na lupa, Muntinlupa. Okay, yan lang. Gagawa natin ang paraan sa tulong ng Diyos at mabibiyayaan tayo ng matalinong pagdidesisyon kung anong dadalhin natin sa Supreme Court. So magandang gabi lang sa inyong lahat. Ito po, ako pastuto kasi matuto. Magandang gabi sa lahat, no? So, yan na po ang ating After 10 minutes, magbalabag ako yung mga ibang topic naman, mga tungkol sa baha at saka mga iba pa. Mga ICC ni Digong Duterte at saka yung impeachment ni Sara. Yan pag-usapan natin. At saka yung mga kurakot na mga congressmen.